Hello everyone, how's your day so far? I hope everything is great. We were in Hong Kong last month and I would like to share yung mga travel requirements, booking experiences, immigration interviews, some tips and DIYs, so please tune in. First of all, let's talk about travel requirements ni Hong Kong. So, syempre, number one, yung passport natin dapat valid for more than 6 months. Sa lahat naman yan di ba? And kailangan natin mag-submit ng e-travel document 72 hours prior your departure or same day. Okay? No need for vaccination card, no need for antigen test na sa Hong Kong. So, now, the hardest part of our travel journeys here in the Philippines, I know you know this, the immigration experience. Since may kasama akong senior citizen, doon kami pumila sa senior citizen lane kasi allowed sila ng one companion. Yun nga lang, hindi kami sabay na in-interview ni immigration officer. Nauna yung kapatid ko. So, siya muna yung in-interview. Yung tinanong sa kanya kung nag-work ba siya sa government and kung may mga kasama siya. And then, syempre, kinuha rin sa kanya yung flight details namin. And then, later, siguro mga 2 minutes, tinawag ako and then tinanong ako kung nag-work ba ako sa government. Sinagot ko, syempre hindi. Private lang. And then, ayun, in-stamp na niya yung passport ko and then okay na. Usually, dito sa senior citizen lane, sabay kayong i-interviewin ni immigration officer. But this time, iba yung ginawa nila. So, if mangyari to sa inyo, no, huwag kayong kakabahan. Relax. Basta ipakita nyo lang yung mga documents na hihingi nila sa inyo. Okay? So, okay na tayo sa immigration interview. Now, yung currency exchange naman. So, pagdating namin doon, wala kasi kaming Hong Kong dollars. So, kailangan namin magpapalit. So, ako may dala akong cash. Pwede rin naman kayong mag-withdraw. Hindi lang ako sure kung magkano yung international transaction fee na charge ni bank. So, after makuha ng baggage, madadaanan mo yung custom dito sa Hong Kong. And paglabas sa customs, yung Hong Kong Tourism Board. And then katabi nun, meron Global Exchange Services. So, doon kami nagpapalit muna. So, kung makikita ninyo, meron siyang, ang rate nun was 0.12. So, sa 2,000 pesos na ipinapalit ko, meron akong 248.16 Hong Kong dollars. Maliit lang yung in-exchange ko dito kasi plano is maghanap na lang sa labas. Baka merong mas magandang rate. Yun nga lang, hassle lang kasi additional siya sa itinerary ninyo. Maghanap pa kayo ng mga foreign exchange para lang makapagpapalit ulit. Sa dinami-dami lang mga nadaanan namin ng mga foreign exchange, hindi maganda yung mga rates nila. Most of them, 0.1, 0.11, ganon. So, ayun nga, may napanood ako na vlogger na nire-recommend niya yung Chungking Mansion kasi marami nga siyang mga foreign exchange dito. So, dinayo namin siya kahit medyo malayo and medyo gabi na that time. So, meron lang kami nakitang isang, foreign exchange na mataas yung rate. So, puntahan nyo na lang din yan sa Tsim Sha Tsui Chungking Mansion. So, after magpapalit, bumili na rin ako ng SIM card dito sa Global Exchange Service. Sa airport pa rin yan ha. 88 Hong Kong dollars siya. And then, sila na yung magsa-set up. Pero yung sa akin kasi nagka-problem. Wala akong data for the entire day and naayos ko lang siya nung gabi kasi hindi pala automatic siyang nagsa-set up. So, recommended ko, bago kayo umalis doon sa airport, no, kung doon kayo magpapaset up ng SIM card, ipaayos nyo muna. Make sure na nakapag-internet ka. Ako, inayos ko pa. Buti na lang kinuha ko yung lalagyan ng SIM card and then nandun yung instructions. And another thing, mas mura yata kapag ka sa Klook. Kasi dito 88 Hong Kong dollars, it's around 600 plus. So sa Klook, makakakuha kayo ng I think 400 plus or 300 plus. Mas mura kapag ka sa Klook. Kung marami kayo and lahat kayo mag-a-access ng internet, so siguro packet wifi. Pero kung katulad namin, 3 kami, pero hindi lahat nag-i-internet. So, I opted for a SIM card. And yung isang kasama rin namin,
SIM card na lang din ang binili niya. Since nag-avail nga kami ng tour package, so meron kaming sundo sa airport. So nandun na sila, and na-late nga kami. Kami na lang yung inaantay na last batch, pero nandun na yung mga nauna. So yan lang yung isang convenience na kapag tour package yung kinuha mo, meron kang i-expect na sundo. Pati yung paghatid from hotel to airport, meron ka ring service. Yung downside nga lang niyan is kapag ka na-late ka, na-delay ang flight mo, pagdating mo dito, iiwan ka na. Kasi expected arrival mo is kumari 11 o'clock, pero dumating ka ng 12 o'clock or 1 o'clock, wala na yung sundo mo. Iiwan ka na. And another one is yung rate dito sa Philippines kasi medyo nasa pricey side siya. For your transportation convenience, I would recommend you to purchase an Octopus card. But if you already have this and na-deactivate siya or hindi mo na siya magamit, punta ka lang sa customer service and re-reactivate nila yan. And then, pwede ka na mag-reload. Once na may load na siya, pwede mo naman siyang gamitin sa bus and sa mga convenience stores and sa mga restaurants na nag-a-accept ng Octopus card. So, dito inaabangan namin yung bus 102 kasi yun yung sasakyan namin papuntang Causeway Bay and we would like to try yung double-decker. Na-notice ko nga pala dito, may mga taxi pala na tumatanggi din sa mga passengers. So, itong taxi na to, ayun, sinakay na siya. So, ito na nga si bus 102, Octopus card ang gamit namin dyan and dun kami sa taas sasakay para naman ma-experience namin. And kung may kasama kayong senior, alalayan nyo sila. Kasi bigla na lang aandar si Kuya Driver. Siyempre, hindi naman niya nakikita lahat ng sumasakay, di ba? Kaya kung sa second floor ka, kapit-kapit lang. Oops! So, ayan, nakita nyo, struggle sa pagsakay sa double-decker. So, hindi nyo pwedeng gawin dito na, wait lang, Kuya Driver, hindi pa nakakaupo. So, nung malapit lang kami sa next station, nag-prepare na kami bumaba. So, ayan, umaandar pa yung bus niyan ha. Pero, nag-ready na rin kami, bumaba na rin kami sa first floor para hindi na mahirap. Hindi na rin nagmamadali. So, ito nga pala yung pila ng bus. Oops, may nag-kiss. So, kung ano yung bus number na sasakyan mo, dun ka pipila. So, ayan o, may mga boxes, numbers. Nakita nyo ba yun? Ayan, dyan ka pipila. So, ito na yung inaantay ng marami. Hotel room tour. So, let's go! Wala pala akong video ng hallway and yung lobby ng hotel, no? Sorry. Then, sa room, pagpasok mo, ayan, mirror sa left side and small air purifier. Double bed, small windows, small table. Enough for you to have some coffee or do your work. Sorry sa makalat na gamit ko, ha? Hindi pa kasi ako nakakapag-ayos that time. Yung CR, napakalinis. Maliit lang siya, pero malinis. And yung hot water, actually meron and maayos naman siya. Yung aircon, pagpasok ko, malamig na. And I think iniiwan nila yun na naka-open the whole day kahit wala ka. Yung bed, akala ko matigas nung una kasi pag upo ko sa may gilid, parang matigas siya. Pero nung humiga na ako sa kama, malambot naman. Okay naman siya. And take note, walang bed bugs. Hindi man lang ako nagkaroon ng pantal sa braso ko and sa legs. Naka-shorts ako nung natutulog ako dyan. Now, the daily breakfast. Actually, they serve the same breakfast every day. So, kung ayaw mo lang ganun, might as well wag ka lang mag-avail ng breakfast dito sa hotel na to. Maganda yung view dito kasi yung cafeteria nila is nasa 19th floor. May room was in 13th floor and paglabas mo ng elevator, may mga air purifiers siya. And then, nasa pinaka-corner siya. So, tahimik naman yung area ko. So, for me, marirecommend ko ba tong hotel? Of course, don't avail the breakfast lang dito kasi ayun nga,
like what I said, same serving lang siya. Just request na sa quiet room ka nila dalhin or i-assign. Kasi yung sa kasama ko pala, yung room nila, katabi nung isang nire-renovate. So, maingay nung nagstay kami during the daytime. What's our drill nga ba pagdating sa mga local foods sa ibang bansa? Pag mahaba ang pila, masarap. Along Nathan Road, makikita nyo tong store na to and sobrang curious kami. Gusto naming itry pero maliit lang yung dining space nila and mostly mga takeaway yung orders. On our first day, dito kami nag-lunch sa restaurant Kowloon along Nathan Road pa rin. And hindi ko recommended yung beef curry nila, no? Pero yung sweet and sour, masarap siya, okay siya. I think yung chicken, okay din siya kasi naubos siya ng mga kasama ko pero hindi ko siya na-try. Oh my God, I highly recommend this place. Diyan kami nag-dinner ng first day and sobrang sarap ng food nila. Grabe, puntahan nyo to guys. Hindi ko nakitang Michelin star siya, pero napakasarap ng pagkain nila. So, yan yung kinain ng isang kasama ko. And then, ito yung kinain ko. Sobrang sarap. Sobrang sulit. Go na dito. Puntahan nyo. Promise, masarap. Then, the following day, dito naman kami sa Citygate Outlet nag-lunch sa food hall lang. Maraming choices. May Korean, Japanese, Thai restaurant, pepper lunch meron din. Mahal pala guys ang Starbucks dito. Tall size, nasa 300 plus. And yung order ko na dito is grande, nasa 400 plus na siya in peso. So, sobrang gutom namin. And Yoshinoya yung pinakamalapit sa amin. So, dyan na lang kami kumain. Yung order ko, yung beef gyudon. And yung mga kasama ko, hot pot sila. Hindi ko na lang kuhanan dahil nga gutom na. Dito naman sa Cafe de Coral, highly recommended ang beef curry. Masarap siya, spicy, hindi ganun ka-strong ang curry niya. Parang nga lang siyang beef caldereta natin. Sarap siya. Pero itong coffee lemon, hindi ko siya nainom. Kasi syempre may lemon, maasim siya. So, nope. The Matcha Tokyo. Tagal naming pumila dyan, yung lane na yan. Siguro nasa 10 to 15 minutes na, pero hindi umaandar. And then, yung pala, ibang lane siya. Mukhang inaantay nila yung buy one, take one promo. And matcha latte yung order ko, okay naman siya. Recommended ko. Actually, meron na rin yan dito sa atin. So, pwede nyo puntahan and itry na rin. Baked cheese tart. Nakakasawa. Medyo may konting tamis. Kung mahilig ka sa cheese, go lang. Pero hindi kasi ako mahilig sa cheese. Nag-try lang. I highly recommend this Portuguese custard tart. Nasa Nathan Road din siya. I-try nyo. Kulang yung isa, promise. Mapapabili kayo ng marami. Hindi ko na-try itong mga fried foods na yan, pero sabi nung kasama ko, okay naman daw siya. Especially yung fried noodles. Ang dami ng serving. Parang good for two na yung serving niya. Ayan super dami, diba? And katabi lang nito yung bake shop. Mukhang masasarap yung mga cake nila, pero buti na lang hindi ako na-tempt. Yung last day namin, dito na kami nag-lunch sa Hong Kong International Airport. And yung order ko was green curry chicken with rice. Okay siya. May konting pagka-spicy, pero tolerable naman siya. So that's it for now guys. If you notice, my format is different from other travel vlogs. My goal here was to give you necessities muna, like recommending where to exchange your money. And internet connectivity, importante yan, diba? For your navigation, especially pag solo traveler ka. And then, transportation, and syempre, inet ko na din yung mga na-try naming foods here in Hong Kong. And then, next naman, yung mga gala-gala, okay? I'm still working on the next Hong Kong videos to share with you, so don't miss it. Like this video if you found it helpful. Subscribe to my channel for more content like this. Leave a comment with your thoughts or questions. Thank you so much for watching. See you again soon.